Isang magandang umaga po sa lahat. Kami po ang Jesus, the Great Light World Harvest Ministry. Welcome po natin ang bawat isa. Welcome po natin ang mga cellhomes po natin sa bawat tahanan. Ating mga cell leaders, ang bawat pamilya at lahat po ng ating kasama ngayon sa ating simbahay. No? Binabati ko rin ng isang magandang umaga ang aking katabi, ang aking mga kasama. Good morning, kapatid na Judea. Good morning, Ate Risa, at good morning po sa bawat isa. Sa ating pong pananambahan ngayong umagang ito, sisimulan po natin ito sa ating pag-awit para sa ating Panginoon. At manatili po kayo kung saan man po kayo nakaupo right now at kung saan man po kayo nakapesto. At sabayin niyo po ang aming pag-awit. Ipa-flash po sa inyong screen yung lyrics ng kanta. Amen. And ang title po ng ating aawitin ay Sukdulang Biyaya. At ito po ay hango sa episode 2 verses 8 to 9. At ang sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Hallelujah. Atin pong awitan ng Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang
pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Tunay, O Diyos, na iyong habag at biyaya sa aming mga buhay ay walang kapantay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na muli kami ay sumamba sa Espiritu at katotohanan, Ama. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ikaw ay mapapurihan, madakil at maluwalhati sa aming mga buhay. Salamat din, O Diyos, sa bawat tahanan, Panginoon, na narito, na simbahay, Panginoong Diyos. Dalangin namin ng pagkilos at pagsama ng Santong Espiritu ay maranasan ng bawat isa sa bawat tahanan, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoong Diyos, upang, O Diyos, ang buto ng mga salita, ito'y tumanim ng malalim sa puso ng bawat isa, lumago at mamunga. Sa namin pinagkakatiwala, Panginoong Diyos, ang gawain mula sa umpisa hanggang sa matapos. Sa namin binabalik ang mataas na papuri at pagdakila. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So welcome po sa ating simbahay ngayong araw ng linggo. So welcome po sa lahat ng kasama po natin ngayong umaga, sa lahat po ng cell members, sa lahat po ng in-invite, welcome po. Sa lahat ng cell leader na nanguna ng
simbahay ngayong araw ng linggo at lalong-lalo na po sa lahat ng cell host, yung may-ari po nung bahay na pinagdausan ng simbahay. Maraming pong salamat for allowing your home to host for our simbahay. Ayan po. So lahat kayo nasa bahay, palapakan nyo yung may-ari ng bahay at magpasalamat tayo sa kanila. Ayan. So sabi po dun sa Mateo 18, verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So, we have the awareness o tayo ay mayroong kaalaman na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. So, pwede po ba sundan niyo ako yung inyong kanang kamay, ilagay niyo po sa puso niyo. Ayan tayo pong lahat. At sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, mangusap ka sa aking buhay. Holy Spirit, pumasok ka at magbago ng aking puso, ng aking isip, at ng aking gawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So, lahat po tayo may bahay. Tama po ba? Siyempre, ang gusto natin kausapin, lahat tayo, lalong-lalo na yung may-ari ng bahay na pinagdadausan natin. Sinabi niyo na ba to? Yung, ano ba yan? Kahit anong linis ko sa bahay namin, hindi lumilinis. Hirap na ako maglinis ng bahay. Yan. Nagsisimula ako sa isang sulok, inaayos ko siya, tapos paglingon ko, madumi na ulit. Ano ba yan? Parang wala akong ginawa. Nakakapagtaka, di ba? Nakakapagtaka naman po talaga, di ba? Para kahit anong gawin mong linis, mamaya-maya marumi na ulit. Yan. Nararanasan niyo po ba yan? Di ba? Minsan, nag-iisip na tayo, kung hindi lang ganito kagulo sa bahay, ay ipapagawa ko na lang sa iba yung paglilinis. Di ba nakakainis? Linis dito, mamaya ulit, marumi na ulit, no? Tungkol dito yung ating pag-uusapan, tungkol sa pag-aayos sa bahay. Amen. So, ano ba yung bahay? Ang bahay po, ito ay lugar na walang katulad. Ang ating personal na buhay ay nakasentro at sinimulang nabubuo yung ating personalidad sa tahanan. Sa bahay din po, ang every member of the household, they are no pretension, hindi sila nagkukunwari. Kung ano yung totoong ugali ng mga tao sa bahay, makikita mo sa bahay. Ayan, sa simbahan actually, siyempre lahat tayo mabait sa church. Sa school, lahat tayo masipag. Sa trabaho, lalo na, lahat tayo masipag, di ba? Pero pag tating mo sa bahay, kung ano yung totoong ugali mo, yun talaga, may nagsabi nga, para makilala mo ang totoong tao, pumunta ka sa bahay nila. Ayan. Sa bahay din, we are selective kung sino yung pwedeng pumasok. Okay. Pinipili natin sino yung mga tao o yung mga kaibigan na welcome sa bahay natin. At hindi lang ito patungkol sa tao. Tayong mga nasa household, especially yung parents or the father, is sila yung nag-aalaw sino yung pwedeng pumasok. Ano yung pwedeng pumasok sa bahay? Kapayapaan ba o kaguluhan? Pagpapala ba o mga sumpa? Kabutihan ba o kasamaan? Lahat yan ay tayo yung nagdidesisyon. Sino at ano yung pwedeng pumasok sa bahay. Sa bahay din, we set rules. Ano yung pwede? Ano yung bawal? Okay? Ito yung mga batas sa bahay na ang tanong ay sinusunod ba natin to o binabaliwala? Pwede rin tanongin na mabuti ba yung rules na sineset natin sa bahay or hindi mabuti. Okay, at huli sa bahay, this is
how or where we make memories. Okay, there can be good memories and of course, there are also bad memories. So tingnan natin, ano ang nangyayari sa isang bahay kapag si Jesus Christ ay we allowed the presence of God to enter sa bahay. Makikita natin po yan sa Mark chapter 1, verse 29 to 31. Anong sabi po doon? Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon din ay gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Ano yung tinuturo sa atin ng verse? Una sa verse 29. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad kasama sina Santiago at Juan sa bahay ni na Simon at Andres. So saan galing si Jesus? Galing siyang sinagoga. Ano ang ginawa ni Jesus sa sinagoga? Ano po ba yung sinagoga? If this is a public place wherein people are exchanging ideas, especially mga religious, yung mga religious teaching. And this is the place where Jesus Christ performed miracle. So saan galing si Jesus? Galing siyang sinagoga. Siya ay gumawa ng mga himala in public spectacle. Sabihin sa harapan ng publiko. And that makes Jesus Christ famous. Pero after that kind of ginawa ni Jesus Christ, pumunta siya agad sa bahay nila Simon at ni Andres. Actually, ito yung kauna-unahang bahay na binisita ni Jesus Christ, okay, sa book of Mark. At makikita natin dito na pinuntahan ni Jesus Christ in private. Okay? So ano yung gusto ituro ng Panginoon Diyos dito? That Jesus Christ is concerned sa ating personal life. Si Jesus Christ hindi siya di ba sikat si Jesus Christ? So maraming taong sumusunod sa kanya. However, in spite ng kanyang pagiging famous, he still choose to go sa bahay nila Andres at nila Simon. Na itinuturo sa atin dito na si Jesus Christ ay concerned sa nangyayari sa ating mga tahanan. So ang tanong doon, kamusta yung ating bahay? Sa verse 30, anong sabi doon? Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. May sakit sa kanilang bahay, yung biyanan ni Simon. So, interesado si Jesus sa kalagayan ng bawat miyembro doon sa bahay, especially doon sa members of the family nung bahay na yon. And I want to tell you that Jesus Christ also concerned sa tatay, sa nanay, sa mga anak, sa mga kapatid, kung kasama niyo po yung in-laws. Jesus Christ is concerned what's happening in your family. And ang tanong dito is, mayroon bang may sakit sa family po ninyo? And we will pray to God mamaya na pagalingin ng Diyos kung sino man po yung mayroong karamdaman sa family po ninyo. Amen. Verse 31. Ang sabi doon, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. Hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Ang gandang isipin, nung nalaman ni Jesus na may sakit yung biyanan, hindi nag-atubili si Jesus Christ to perform miracle doon sa biyanan ni Simon. Okay? Ang ginawa lang niya, hinawakan yung kamay at ibinangon at gumaling yung biyanan. Okay? Yung may sakit. Simpleng lang ang ginawa ni Jesus. Ganito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gumawa ng mga himala. Sabihin po natin, Amen. Ayan, naniniwala po tayo that Jesus Christ can perform miracle in our household.
Ano ang nangyari patapos pong pagalingin ni Jesus? Ano yung nangyari nung dumating si Jesus Christ sa bahay ni Simon? Tatlo yung nangyari. Una, gumaling ang biyanan ni Simon. Verse 31, makikita po natin yan. Pangalawa, mayroong change na nangyari doon sa biyanan ni Simon after niyang ma-experience yung kagalingan. Makikita natin dyan, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae sa verse 31, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noong di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Ibig sabihin, yung biyanan na naka-experience ng kagalingan sa kanyang karamdaman, after niyang pagalingin siya ni Jesus, ay bumangon ito at nag-serve. Sabihin nyo nga po, nag-serve, naglingkod. At ito yung greatest miracle na nararanasan ng isang tao when he experienced si Jesus Christ. Hindi yung pagpapagaling, hindi yung gumaling siya sa karamdaman, higit pa doon, kundi ang tao na binago ng Diyos yung buhay niya at nagsimulang maglingkod sa Panginoon. Nawa ito yung mangyari sa bawat miyembro ng family, na the moment we come to know Jesus Christ, we will serve the Lord dahil yun ang miracle na ating naranasan. At ang ganda po nung nangyari, yung pangatlong nangyari, naging pagpapala ang pamilya nila Simon sa mga kapitbahay. Ayan. Meron po akong tanong, kamusta po kayo sa inyong mga kapitbahay? Ayan, nako po. Ito yung nangyari doon sa kwento. Sabi sa Mark chapter 1 verse 32 to 34, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Parang iniisip ko tuloy, ano ang nangyari sa bahay nila Simon? Parang naging health center. Nung nalaman nila na gumaling yung biyanan at nalaman nila na andoon si Jesus Christ, ano na nangyari? Lahat ng may sakit, dalhin natin. Yung may sakit, dalhin natin sa bahay nila Simon. Kasi bakit? Andun si Jesus Christ at nandun gumaling. So makikita po natin dito na yung bahay nila Simon, nung nagkaroon ng change, yung mga kapitbahay, nagustuhan nila yung bahay nila Simon. Actually, sila yung pumupunta dun eh. Bakit? Yung pagbabago na naranasan sa bahay na yon ay umabot sa hanggang kapitbahay na sinabi nila kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa bahay nila Simon, nais din namin maranasan yon. At yun yung ating panalangin na gamitin po ng Diyos yung bahay po ninyo, yung inyong tahanan, na kung saan when Jesus Christ perform miracle in your house, when Jesus Christ makes your life change, nagbago yung family po ninyo, yung mga kapitbahay po ninyo, mabibless sila sa inyo at sasabihin din nila kung ano yung ginawa sa bahay ninyo, nais ko ding maranasan yon. Amen po ba? Sabihin niyo po amen. Ayan. Lahat po ng may-ari ng bahay ngayon, sabihin niyo amen. Amen po, no? Nakakatuwa. Isa pa po nangyari sa yung una, yung bahay ni Simon at ni Andres. Pangalawa, yung bahay ni Obed-Edom. Ano po nangyari dito? Sa ikalawang Samuel chapter 6 verse 9 to 11. Dahil dito ay natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaba ng tipan? Hindi niya ito mapangasang dalhin sa lungsod ni David. Kaya doon niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na tagagat. 3 buwan na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh. At pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang mga sambahayan. Hallelujah. Ano po ba yung kaba ng tipan? Ang kaba ng tipan, ito yung simbolo ng presence ng Diyos. Si Haring David, nagkaroon siya ng desire na yung presence ng Diyos dalhin doon sa kaharian, sa lungsod.
Ngunit sa takot niya, sabi niya, paano ko to dadalhin? Yung reverence in the presence of God. Yung simbolo is the tabernacle. So sabi ni David, dalhin ko na lamang muna ito sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gat. So yung yung Ark of the Tabernacle, which symbolizes the presence of God, dinala sa bahay ni Obed-Edom. Anong nangyari sa bahay ni Obed-Edom? Hallelujah. Yung blessing ng Diyos naranasan in 3 months. Kasi 3 months nandun yung presence ni God. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. All of the curses, all of the bad things, bad spirit, lumayas sa tahanan ni Obed-Edom. At napalitan po ito ng ng blessing ng Panginoon. Sa ating pagkatapos po, kamusta yung bahay po ninyo? Sabi ko nga kanina, baka kahit anong gawing linis, hindi lumilinis. Kahit anong gawing ayos, hindi umaayos. Baka naman po ang kailangan natin ay yung presence ng Diyos. Actually, hindi baka. Ang kailangan natin ay presence ng Diyos. Kasi po, hindi lang sa kalat yung kailangan ng bahay, yung problema ng bahay natin. It can be yung relationship niyo po mag-asawa. It can be yung relationship ng anak sa magulang. God doesn't want a broken family. Ayaw din ng Diyos na nag-aaway-away sa loob ng bahay. Pati po yung finances. Kung laging kapos, hindi yan kasama sa plano ng Diyos. Kung merong sakit sa mga family members, nais ng Diyos na gumawa ng miracle sa inyo po ngayong umaga. Ang presence ng Diyos, kagaya ni David, nagbibigay ng fear. Ano yung fear? Pag sinabing fear, hindi ito yung takot sa Diyos. Ito yung awareness. Sabihin niyo po, awareness. Ito po yung kamalayan. Kapag ikaw ay merong kamalayan na ang presence ng Diyos ay nasa loob ng tahanan, ano yung fear of God, ano yung awareness, ano yung kamalayan, hindi ka basta-basta gagawa ng kalokohan. Kasi po ang maayos na pamumuhay, hindi yan instant. Yung parang magic wand ni Cinderella, 'di ba? Yung fairy godmother, isang hampas lang ng magic wand. Gumanda yung suot ni Cinderella, gumanda yung sakyan niya. Hindi ganoon ang Panginoon Diyos. Hindi ganoon ang ating pamilya. Ang ating maayos sa pamumuhay, bunga yan ng maayos na mga desisyon. Bunga yan ng maayos na mga aksyon. At nag-uumpisa yan kapag nagkaroon tayo ng awareness, nagkaroon tayo ng kamalayan na ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Sabi po sa 2 Corinto chapter 3, verse 15 to 17, hanggang ngayon, may talokbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang aklat ni Moises. Ano po yung aklat ni Moises? Ito po yung Bible. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talokbong. Ano po yung talokbong? Yung nakaharang sa mata. Naaalis po iyon. When we come to know Jesus Christ, ang Panginoon, binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Sabihin po natin, Amen. Amen. Ito ay bunga, yung maayos sa pamumuhay. Ito ay bunga ng pagkakaroon ng maayos sa desisyon. Ito ay bunga ng pagkakaroon ng maayos na kilos. At nag-uumpisa yan kapag dumating ang presence ni Lord sa ating mga tahanan. Isang tanong nais ko pong iwan po sa inyo. Nais niyo po bang tanggapin o papasukin si Jesus Christ sa inyong bahay? Meron pong huli akong Bible verse na babanggitin. Sabi po sa Pahayag, chapter 3, verse 20. Ano sabi po doon? Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan.
Asan po yung pintuan ng bahay nyo? Kumakatok daw si Jesus Christ sa inyong pintuan ng bahay. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ano pong sabi ng Panginoon? Papasok ako at kakain akong kasalo niya. Hallelujah. Jesus Christ wants to enter in your house or in your life. Hawakan niyo po yung kamay niyo, ipatong niyo po sa puso niyo. Ayan. Ano pong nararamdaman niyo? Yung tibok ng puso. Tama? Di ba yan po yung parang katok? Kumakatok si Jesus Christ. Sinasabi niya, papasukin mo ako. Nais ko na makasama kita. Kung paano si Simon at si Andres pinapasok nila si Jesus. Kung paano si Obed-Edom pinapasok nila si Jesus, ang presence ng Diyos. Gayun din ang invitation sa inyo ngayong umaga. Nais niyo po bang papasukin si Jesus Christ sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya? Kung ito po ay ang inyong dalangin at naisin, anyayahan ko po kayo na sumabay sa aking panalangin. Ariin po ninyo ito na inyo pong panalangin. Mananalangin tayo sa Diyos. Hihingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil alam natin yung kaguluhan sa bahay, bunga yan ng mga maling desisyon. At after natin humingi ng tawad, hihilingin natin sa Diyos na pumasok siya sa ating buhay, sa ating family. Amen po. Sige po, tayong lahat ay yumuko. Tayong po lahat ay pumikit. Sundan niyo po ako sa panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, salamat po sa aking narinig ngayong araw. Inaamin ko po na marami akong ginawang mali at mga desisyon na malayo sa inyong alituntunin. Inaamin ko po na kaya mayroong kaguluhan sa aming bahay, sa aking buhay, ay dahil sa akin. Kaya Panginoong Hesus, humihingi ako ng tawad. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng ito. Linisin niyo po ang aking puso ng inyong banal na dugo. Panginoong Hesus, inaanyayahan kita, pumasok ka sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. At higit sa lahat, pumasok ka sa aking tahanan. Simula ngayon, ikaw ang maghari sa akin. Panginoong Hesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula ngayon, ikaw ang maghari sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan, palapakan po natin si Lord sa kanyang ginawa. Ayan, congratulations po. Ang Diyos ay nasa ating mga puso. Ngayon, gusto ko pong ipanalangin. Sino po dito yung may karamdaman sa inyo pong kalagitnaan? Mga sa leader, puntahan niyo po yung may karamdaman. Ayan. So mga sa leader, ayan. So kung kayo po ay may karamdaman, magpag-pray po tayo. Hilingin natin na pagilingin kayo ng Diyos sa inyong karamdaman. Kagaya ng ginawa ni Jesus, pinagaling niya yung biyanan sa kanyang karamdaman. And naniniwala tayo na God, Jesus Christ, still do miracle. Hallelujah.
So ganito po gagawin natin. I will stretch out my hand po and manalangin po tayo. Lahat po kayo na nandyan, let us pray na God will heal po yung kung sino man po ang mayroong karamdaman sa inyong family. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Lord Jesus, kayo po ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa hinaharap. Hindi kayo nagbabago. At Panginoon, kung paano gumagawa ka ng himala, alam namin na kayo rin ay gagawa ng himala ngayon sa aming kalagitnaan. Lord, we pray, ang healing, Panginoon, ng kagalingan, ay maranasan ng bawat mayroong karamdaman ngayong araw. In Jesus' name. Panginoon, ang dugo mo sa iyong likuran na nung ikay hinampas sa likod na nag-ibig sabihin, pinagaling kami sa aming mga pisikal na karamdaman, yon ang aming ipinapahid ngayon. Sa bawat mayroong karamdaman sa aming kalagitnaan. Ang dalangin po namin, ang himala ay maranasan, ang kalayaan ay maranasan. Sabi po, Panginoon, ang iyong pangalan ay mas dakila sa lahat ng pangalan. Kaya ano man ang pangalan ng karamdaman na yan, cancer, diabetes, anxiety, in Jesus' name, yan ay aming dinirebuke. Lumayas ka sa katawan na yan, lumayas ka sa tahanan na yan, at huwag ka nang babalik. Ang kagalingan ay kanilang maranasan dahil si Jesucristo ay nasa kanilang kalagitnaan. Maraming pong salamat sa iyong papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord. Amen po. Sa ating pagkatapos po, meron pong ibibigay sa inyo na leaflet ang inyong mga cell leader na kasama. Ito po, ang title po niyan, zoom mo. Starting up your new life with Jesus. Bibigyan po nila kayo niyan ng leaflet. Hindi po lahat ng manual. Ito po ay 10 lesson. Pero bago po kayo umuwi, ituturo po sa inyo ngayong umaga yung first lesson, and then mag-schedule po kayo ng kailan nyo po gagawin yung second lesson hanggang matapos po yung 10 lesson. Please allow us to help you. We want to help you start up your new life with Jesus. Nais po namin kayong tulungan na makapagsimula po kayo ng bagong buhay kasama si Jesus. So please allow us to help you. Hindi po to tatagal ng 5 minutes lang po ito. And then after po nun ay mag-closing prayer na po tayo. Ayun po. So salamat po sa bawat isa. And nawa magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Hindi naman po sa online, kundi sa face-to-face po sa ating unang Sunday sa buwan ng September. So God bless you po and see you soon po. Thank you very much.